Hello Team Authentic all over the world! Another budget hotel here in Manila ang pag-i-stayan natin today. Bukod sa historical significance ng hotel na to, maganda ang location dahil may direct access sa LRT 1 and 2 at malapit pa sa mga bus terminals. Komportable ang room, may amenities, kasama pa ang breakfast. Lahat yan sa halagang 2,600 pesos lang a night. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk mo kayo via Agoda, hotels man yan or activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, maying adlaw. Another staycation vlog! And we are back here in Manila. Yes, kung yung last time medyo syala-syala yung pinakita nating hotel sa inyo, nag-gift naman kasi sa atin. So this time, budget hotel ulit tayo dito sa heart ng Manila. Super convenient ng ating location. Ayan yung LRT. As in walking distance lang from LRT Doroteo Jose. And then, katapat naman niya, dito naman yung Lawson, and then meron ditong Pure Gold. Amaya Skies Avenida. And then ito na yung ating hotel. Manila Grand Opera Hotel. Tara. Check-in muna tayo. Ito yung kanilang, hello po! Yung kanilang reception area. Ay, malaki din ha. Tapos ito, restaurant kaagad. Tara. Check-in muna tayo. And it's... Anong oras pa lang ba? Magto 2 PM pa lang. Tignan natin kung bakante yung ating room, kung makakapag early check-in tayo. And then ito oh, may dalawang lift dito. Malaki din pala siya. Akala ko maliit lang yung hotel. Pagpunta nyo doon sa reception, kukunin lang yung ID ninyo, tapos may kaunting briefing lang. Tapos upo uli kayo dito. Waiting ulit. Oo, hindi kayo maghihintay doon nakatayo. So una, may parking sila, pero ang nakakaloka, First come, first serve. Ganun. So paano kung maraming guest, tapos puno na yung parking? So, oo, so yun yung number 1 na magiging problema if ever. Number 2, hindi pwede yung mga, pwede yung mga pets. Mga small breeds, guys. Yeah. Tapos kailangan nyo magbayad ng 600 pesos per pet. Kasi Yes. din natin kung pwede ba yung mga large dog. Hindi nga daw pwede. Kasi small daw talaga. And meron silang security deposit na 1,000 pesos. So ayan, mukha namang smooth. And then, ang nakalagay dito, standard check-in nila ay 2 PM. Kasi di ba usually 3 PM na? Nung nakita kasi namin na yung location niya, nandito sa area na to, inisip namin baka karamihan kung meron mga foreigners, mga Chinese. Pero hindi, may mga Westerners. Dito nga yung kanilang breakfast. Ayan, nakalagay, complimentary breakfast. Tapos siguro may voucher. Dito yung breakfast niya. And then, yung tables niya, parang Chinese restaurant ulit na setup. Malaki din naman. Ay, may papiano din pala sila dito. Wala nga na tumutugtog. Ayan, pwede na tayong mag-check-in. Ay, maluwag dito ha. May mga dalang pagkain. May Goldilocks pa na cake. And then, pakita nga lang pala namin, ito pala yung room rates nila kapag ka direct or walk-in. Yung room natin ay majestic twin. 2 single size beds. Kapag ka with breakfast, 3,000 pesos siya per night. So later, sabihin namin sa inyo yung price niya na nakuha natin sa Agoda. So nagulat kami, dami rin pala ritong nag-staycation. And then, gamit na gamit yung lift. As in, ang daming guests na labas-pasok. And medyo maliit lang din yung lift. And nandito na tayo sa 4th floor. Dito yung room natin. All fairness ha, fully air-conditioned.
yung hallway. Bes, parang nakakalito. Bakit parang ang daming daanan? Saan tayo? 441 dito tayo. 441. Ito kasi yung nakalagay dito. Ito, 418 to 435. Ano ba yan? 441 dito. Okay, 441. Sige, tara. And of course, kanina pa natin nakikita na meron ganito. Actually, para kang nasa museum. Ang dami niyong makikitang history. Siyempre, etong napag-istayan natin, meron na naman siyang kumbaga, historical significance nung nakaraan. Diyan na ba? Sige, lakad pa tayo. Ay, ito, may daan pa na ulit. Oh. Wait lang. Feeling ko may shortcut din dito kanina. Ikot nga lang. Paikot-ikot, Sa oo gitna nga. yan, sa gitna. Diyos mio, nakakaligaw siya, ha? So, dito na tayo. Sa 441. Let's go! Ay! Bakit dalawa yung pinto? Nakakaloka. Oo. May door na dito, tapos meron pa uli. And here's our room. Ang ina-expect namin, kasi nga medyo may pagka-historical na naman, akala namin yung design, ganun. Pero hindi. Hindi ko naman masasabing modern yung itsura niya. Pakita na lang namin sa inyo. So, ito nga yung door 1. Dito siguro yung mga, kunyari nga, may order kayo na food, merong delivery, siguro dito na lang iiwan. And then, ito yung door number 2. Pagpasok, meron ditong medium-size ref. And, tignan natin tong cabinet. Lalagyan lang talaga siya ng gamit. May hangers naman. Meron ditong safety deposit box. Nandito yung wifi. So, for sure, malakas siguro. Tapos, diretso na kaagad tayo rito sa toilet. Ito yung toilet. Kinuha ko na kay Enzo kasi akala ko maliit lang. Hindi pala. Naka-separate din yung bath area. Hot and cold shower. And then, ito yung mga towels natin. Nandito nga yung toilet. With bidet naman. Apakalaking mirror. And then, nandito yung ating toiletries, magkakasama na yata. And balik na tayo dito sa labas. So dito, makikita nyo, merong apakalaking mirror. Pero sa totoo lang, makikita nyo yung bakas ng kahapon. Parang ang dami nyo ng pinagdaanan sa life. Ayan. And then, meron ditong menu ng Mr. Donut. Mamaya pakita namin sa inyo. Ang daming menu. Tapos nakakaaliw yung nila, trash bins nila. Ang lalaki. Kahit itong sorry pinapakita talaga namin para kapag just in case nga maselan kayo. Ito, tingnan mo yung, pakita natin, may mga bakas na rin ng kahapon. Para alam nyo alam nyo yung expect ninyo. And then, ito na nga yung beds nila. 2 single beds yung kinuha natin. Pero, yung pagka-single bed niya, hindi ito yung yung tawag doon, pag-ikot mo malalaglag ka. Hindi naman. In all fairness naman, malaki to for a single bed. And then, tagdalawa kaming pillows na Enzo. Tapos dito na tayo. Actually, medyo maliit lang yung room. Medyo compact nga yung dating niya. Tapos, meron ditong TV. In all fairness naman, akala ko, pinipindot kong ganun. Smart TV naman siya. Tama ba ako? Pinitin mo yung YouTube dyan. Nandito ba? Sige, tignan natin. Nakita na kasi namin kanina. And then, eto, another menu. Pakita namin sa inyo. Ito yung presyohan nila, Kahit pa paano, carry naman. Pero syempre, nandito tayo sa Manila, mas maraming mura kapag lumabas tayo. Tapos meron naman ditong provided na bottled water. Mabilis ang room tour tayo. Diyan tayo galing. And then, nandito nga yung ating cabinet. Tapos, nandito yung medium size fridge natin. Ito yung toilet. Hiwalay naman yung bath area sa toilet natin. So, napakita na rin naman namin sa inyo yan. And then, ito naman yung 2 single beds natin. Na kung tutusin nga, malaki siya for a single bed.
Tapos meron nga ditong mirror. Ayan, kitang-kita nyo yung bakas ng kahapon. Ang dami nyo na pinagdaanan sa life. Ito yung TV natin, Smart TV. Meron ditong pa table and chair. May tubig silang free. Maaliwala siya because ito, meron tayo ditong pa window. And then dito ako naloka. Akala ko merong mas malaking window. O tingnan nyo naman, pag binuksan. Wale! Bakit? Pader! Bakit meron kortina? Nanggigigil ako. Bakit naglagay ng kortina? Wala naman pala ritong bintana. Charot. So, ayan siya. Akala ko tuloy, ay, sobrang laki ng bintana. And ito nga guys, ang ating hotel, the Manila Grand Opera Hotel, and nabook natin siya sa Agoda sa lagang 2,694 pesos. And kasama na dyan yung breakfast natin tomorrow, pero hindi pa namin alam kung buffet ba siya or hindi. Ayun yung alamin natin Oo, bukas. kasi hindi na kami nag-expect kasi na talagang mura lang siya kung tutuusin. And of course, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go with Mel! Saan mang hotels yan sa buong mundo. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta sa paggamit ng ating promo code. Talagang apakalaking tulong po talaga sa amin. Yes. Isipin nyo na lang na tuwing gagamitin yung promo code natin, nag-aambag kayo sa pang-travel natin. And ano nga ba yung importance or ano nga ba yung significance nitong lugar na to? Bakit siya naging historical? Dati pala guys, isa pala siyang Manila Grand Opera House. Then noong August 2008, naging ano na siya, Manila Grand Opera Hotel na siya. Yes, so ibig sabihin, nung Grand Opera House pa siya, ang dami ng significant events, ang dami ng historical events na naidaos dito. So yun pala yun. Kaya talaga pagpasok mo ng film mo, ay, nasa museum ba tayo? Ganon. May paganon pala siya. So ayan. And ngayon naman, tignan natin ano pa ba yung mga amenities na meron sila. We are back at the ground floor. So nandito daw yung pool area. Nandito rin yung parking pala. Swimming pool ka agad? Hindi pa naman. And then meron dito toilet. Ayan o, beso. Ito, papasok ulit tayo. Ito. Tignan muna natin yung parking kung gaano kalaki. Para just in case, makita nyo kung pasok kayo dun sa first camp. Ay, nasa labas agad tayo. Ito yung parking. Kung tutusin, medyo nga siya. Maliit nga siya. Oo. Ito naman yung for motorbikes. Tapos paglabas nyo, ito na kaagad. Nandito na kaagad kayo sa LRT. Pero wait, meron pala tong direct access. Tara, pasok tayo. O nga pala, sa second floor, merong casino. So, syempre, hindi na natin papakita yun. Tignan natin yung kanilang pool area. So, yun nga lang yung magiging problema, yung parking talaga. Ang dami kasing pinto, no? Oo, sana rin ano Oo, paikot-ikot. Hello po. Ang daming pasikot-sikot. Ay, alam niyo, ang daming guards. Lahat ng puntahan naming sulok may guards. Ay, nasa labas ulit. Wait lang, pakita ko lang. Tingnan niyo, may daan din dito. Tapos, eto na yung pool. Hello po. Good afternoon. Okay. Okay naman yung pool area. Mukhang may enjoy naman ng mga kids. Ayan, Meron dito. And then, ito parang jacuzzi na hindi naman na gumagana. So, hindi namin yung pakita ng buo. Kasi merong naliligo. Nagtanong kami kung merong gym. Wala daw. Kasi sabi namin, ano pa po yung mga amenities? So, wala daw silang gym. Tapos nagulat kami, sabi, meron daw sauna at saka steam room. Wala talaga kaming idea nung binook natin to. And then nagtanong tayo, wala naman daw tao. Kasi wala daw dun sa registration. Anong oras kaya yung pool nila? Ito. 11, 1. Ito, pool hours, 7 a.m. to 11 a.m. Tapos, may 2 p.m. to 9 p.m. Baka may break time sila. May break time yung pool. Within Oo. So, dito, nasa loob ng ng toilet at saka ng locker.
Of course. And then, eto na. Ay, oo nga. Meron nga ditong sauna. Sauna lang, wala silang steam room. Maliit na maliit lang. Pero carry na din. Ay, mahaba. Mahaba pala. Tapos siguro magsasabi muna para buksan. In all fairness naman, okay, it's confirmed. Ayun nga, meron silang cleaning time from 11 a.m. to 1 p.m. cleaning nung swimming pool. Kaya ang resume, 2 p.m. So ngayon, pakita na namin sa inyo yung paligid. Gaano ba siya ka-convenient? Meron siyang direct access sa LRT1. So pwede na tayo rito lumabas para ipakita sa inyo. Pero hindi, gusto namin yung access talaga from this hotel. Nag-lift ulit tayo. Napunta tayo rito sa mezzanine function hall. Tapos meron ditong opera karaoke bar. Ang taray. Only beer promo. So siguro ano to, yung private room na video okay or karaoke. And then, ito yung lift. Magsabi lang kayo na papunta kayo halimbawa ng LRT. Tapos ito na kaagad. Papasok ka ulit. And may nakalagay na dito. This way to LRT Doroteo Jose Station. Hello po. Hindi pa, taray. Nakakaloka. Merong direct access. Ay, ito na kaagad. Hindi mo na kailangan Ay, nandito ka na kaagad sa bilihan ng ticket. Kaloka. Nasa platform ka na kaagad. Ay, apaka-convenient Kaloka yun. Ito yung daan niya. Ay, kakaaliw to. Parang first time natin nag-stay sa hotel na merong direct access talaga sa LRT or kahit anong train system dito sa Metro Manila. So, malaking bagay yun kasi apaka-convenient talaga. But wait, there's more. Ito yung hotel natin. Ito nga yung access sa LRT1. Ito yan. Bukod sa LRT1, meron din siyang access na papunta ng LRT2. Dito sa taas. Ito merong escalator. Ito ba yung escalator? Ayan. Meron din naman dito hagdan, kung bet nyo. Ayan. Ito naman yung pa LRT2. Yung LRT2, ito naman yung papunta ng Antipolo or kung magkukubaw kayo. So imagine, kung transportation ang pag-uusapan, halimbawa magbabas kayo going to Cubao, I mean, yung bus station or bus terminal nasa Cubao, isang sakay lang kayo. Dito lang sa LRT2. Itong LRT1, ito yung Monumento, Baclaran, PTEX, ganyan. Ayan. Pakita lang namin sa inyo yung mga access. Nandito tayo sa taas. Tignan nyo! And then, ito lang yung hotel natin nandito. Ito mismo. Akyat pa ulit tayo. Apakataas nito. Ang kinakabahan ako yung pababa, mukhang wala. Oo. Ay, mas madali naman daw kasi. First time. Meron na palang access dito. Again, saan ba tayo galing? Ba't hindi natin alam na, na may access na yung dito? LRT2. Ang ginagawa ko kasi before, alam ko, naglalakad ako papunta dun sa kabilang side. O baka bago ba ito? Hindi ko alam, sorry, nakalimutan ko na siguro. Ito na siya. Oo, mahabang lakad siya. Ito yung LRT1 and then nandun na may LRT2. Isa pa nga pala sa maganda dito guys, meron din ditong mga bus terminal. Pupuntahan din natin. 5-star? Oo. May Genesis ata dito. 5-star? Mahabang lakad to. Ayan Recto Station. Pero dito meron namang lift. Pero yung pa yung lalakaran nyo dyan guys, ganun pa siya kalayo. Connecting lang talaga to. Ayan, pakita ko lang sa inyo ng very light. Zoom natin. Ayan.
Ayan yung lalakaran nyo, yung may bubong na yan. Papunta ng LRT2 Recto Station. Ngayon naman, baba tayo. May lift naman dito. Wala ba tayong makakasabay? Wala. Medyo kaunti ang tao Puntahan naman natin ngayon yung mga bus terminal. Yes, tingnan natin ano ba yung mga biyahe. Oo. Para just in case dito kayo mag-stay, alam nyo kagad na, pwede pala ito kapag pupunta ako sa ganito, sa ganyan. Yes, huwag kayong malilito ha, tumawid lang tayo. Dito yung hotel natin. Tapos, tumawid lang tayo sa kabilang side. And then, eto na, nandito yung 5-star. Ito yung mga biyahe. May Dagupan, Carmen, Urdaneta, ito pa, San Carlos, Dau, pa-north din. Oo. First North Luzon naman to. Tara. Tignan pa natin. Medyo, dito ha. Baka manulit kayo rito, ma-overwhelm kayo pagka dito kayo sa lugar na to. Ito pa. Ito, Solid North. Ito, may Lucena Grand Terminal. Ito nga yung San Carlos, Bayambang, Tarlac. Napaka-convenient niya talaga. Tapos, ito namang Genesis. Ito namang Pabalanga. San Fernando, Guagua, Santa Rita. Uy, nandito lang pala. Pwede rin pala tayo ditong sumakay. Dito, Mariveles, Lawag, San Carlos. Tara. Ito yung dadaanan nyo, papunta ng LRT2. Ang haba pa niyan. Ito pa. Mariveles, Balanga. Hello po, 5-star. Dagupan. May lawag din. Hello po. Ayan, may lawag din Lawag, La Union, San Fernando. Thank you po. Grabe yun. Sandali pa lang tayo. Parang ako yung May nakikita ka. Hello sige po. Hello po. Nanonood din daw po si tatay ng vlog natin. Palagi. Pinupunta ko kayo, pinupunta nyo. Thank you po. Ayan, medyo nakaka-overwhelm siya kasi syempre medyo magulo yung paligid. And alam niyo naman pagka Manila, tabi-tabi may mga video okay. At saka may mga karaoke. lapit-lapit sa ikito pa. Oo. Dito ang dami ng karinderya. So dito baka medyo ma-overwhelm kayo pag dito kayo dumaan. Pero kami naman, carry lang kasi kapag sumasakay kami ng jeep from Recto to Malabon, dito naman yung daan. Eto, pag diniretso natin to, pa-Recto na to. Tara, dito na natin sila yung daan. Sa mga nakakamiss sa Recto, pakita namin sa inyo. Oo. Let's go! And, mag-shoutout lang tayo kay Tatay Edgar. Ayan, maraming salamat po, Tatay Edgar. Hindi natin ako yung pahala. Oo, sorry. Oo. Eto yan. Kapag dito kayo sa part na to ng Manila, baka, yun nga, medyo manibago kayo. Pero kapag kasanay naman kayo, wala. Carry lang. Ang maganda dito sa part na to, ang dami mong kakainan, ang dami mong pwedeng puntahan. Pero yun, again, kapag sabi naman namin lagi sa inyo, di ba? Kapag sa Manila, piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo tignan. Kasi merong part na magandang-maganda, meron namang part na hindi masyado. So, depende na lang sa inyo yan. Pero sa aming mga taga-Malabon na botas, sanay na kami dito. Ito din yung lugar na kapag bumaha, dito kami tawag doon na stranded kasi wala ng jeep na nakakapasok sa Malabon. So dito kami na-stranded sa Recto. And for sure, sa mga nag-aaral dati sa University Belt, for sure, familiar kayo rito. Pero wait lang, meron pa pala dito Papuntahan pa natin to. Philippine Rabbit. Tignan natin kung ano yung mga biyahe rin nila dito. Ito naman yung mga biyahe dito. Ayan, may Angeles, San Fernando, Alaminos, Baguio, Tarlac, San Clemente. And then, ayan yung time. Tara. Labas ulitan. Ito, tingnan natin kung ano itong paalis na bus. Hello po. Tingnan natin yung paalis na bus. Ito, Alaminos. Angeles. Ayun, paalis na siya.
Thank you po. O, tapos labas ulit tayo dito. Ang gulo daw natin, labas ulit tayo. Nandito to ulit tayo sa LRT na side. And then, tara, punta na tayo sa Recto. I-feel nyo ulit ang Manila vibe. And then, meron na ditong MBT, no? Hindi nyo na kailangan pumila pa sa Chinatown. Diba? O tara. Dito naman, pagdating nyo dito, ayan, kapag kumanan tayo dito, ayan na yung Chinatown, Tondo, Divisoria. Diyan siya. Tapos ito naman yung Avenida. And then ito na nga yung papunta ng Recto. Tara, lakad tayo papuntang Recto. Parang na-miss ko din tong lugar na to, ah. Apaka-familiar nito sa amin. Kasi nung nagwo-work nga tayo, ito kasi area ko, Manila. Dito tayo galing kanina. Ang dami na nating naikot. Tapos ito, may access uli ito sa LRT. Hello po. Tara na. Grabe. Ang daming tao. Bakit naninibago ako? Alam ko na kasi galing tayo ng Port Barton. From walang tao. Grabe. Ito familiar to. Lalo na sa mga taga FEU. Yung mga gumraduate ng FEU. Buhay pa ba yung Recto? Yung Isitan pala? Tingnan natin yung Isitan. Oo. Medyo maingay siya. Actually, hindi medyo. Sobrang ingay. Okay. Lakad pa tayo. Tignan natin kung buhay pa yung Isitan Recto. Hello? Oh, shout out daw. Hello po. Hello po. Oh, ayan. Hello po. Buhay pa ba yung Isitan, bes? Ay, ayan ba yung Isitan? Oo nga. Pero parang ano na din. Wala na yata. Tignan natin. Ito yung dating Isitan. Ang hindi namin alam kung buhay pa or bukas pa yung Isitan. Grabe. Alam mo, natatawa ako. Parang sa tagal ng panahon, first time ko uling mataranta ng ganun. Nakakaroon tayo busina ng jeep, no? Oo, busina ng Sa daming jeep. tao. Oo. So yan, itong area kasi na to talaga, matao talaga siya. So yun. Pero for sure, kung mag-staycation naman kasi kayo, hindi naman kayo aabot dito. Baka lang kasi may nakakamiss itong area na to. So why not, pakita namin sa inyo. O guys, ito pa rin siya. Isitan pa rin. Buhay pa rin pala siya. Baka ano lang, nirenovate. O baka ni-renovate. O nga kasi ngayon naging ano na siya, medyo colorful. Dati kasi hindi naman siya ganyan. Tapos pakita lang namin sa inyo, dito kami dati sumasakay. Ayan, ito yung sinasakyan namin. Ay, gasak yan. Gasak. Pagkagasak, papunta yan ng Malabon. Meron din ditong Navotas. Tapos ito na. Ito yung nakaka-nostalgic dyan. Ano ba pangalan ng channel? Go with me. Ayan, di ba? Ang dami na nagtanong ng channel natin. So, ito yung nakaka-nostalgic dyan eh. Itong tunnel. Di ba? Dati, ang pagkakaalala ko kung tama yung alaala ko, marami dito yung gawaan ng mga uniform na pang basketball. Or uniform ng school. Tignan natin. Ganun pa rin. Ay, oo nga. Ito, may daan din dito. So, tignan natin. Ay, oo nga. Ganun pa din siya. Gawaan pa din siya ng uniforms. Parang kumunti na yung gawaan ng yung mga pag-basketball. Nag-a-anchor din sila. Okay. O, ayun pa din. Ganun pa din. Walang pinagbago. Parang pakiramdam ko, lagpas 10 years na akong hindi nakakapunta dito. So kung nag-abroad kayo, kung 5 years pa lang, walang pinagbago tong lugar na to. Ganun nyo parang siya makikita. Ito na. Ito Isitan. Paglabas natin ito, Isitan Recto na.
Nakakaaliw. Grabe. Halos wala pa rin palang pinagbago dito sa lugar. O, ito na. Paglabas ito na yung Isetan. Oo nga, ayun pa rin yung Isetan. Oh. Pag diniretso Buhay na Quiapo, buhay. diba? Pag diniretso nyo to, Quiapo na yan. Ang lapit na. Tapos, ito naman, pa-University Belt na to. Dito. Nandiyan na yung FEU. Ito yung FEU. Oh. Halika. Dito naman tayo sa kabilang side. Pakita lang namin sa inyo. Yung FEU, lawan na tayo dumiretso sa University Belt. Baka maabusin 3 oras yung vlog. Hulas tayo sobra. Oo, hulas na hulas. At saka parang mas matagal pa kaming nasa labas. Kesa nag-stay tayo sa hotel. Ito, oh. Far Eastern University! Kaway-kaway mga Tamaraws! Alam nyo, kahit ganito yung Manila, pag umalis kayo ng Manila, mamimiss nyo rin yung ingay nito. Di ba nga, may kanta nga, hinahanap-hanap kita. Oo, ang ingay mong kay sarap sa tenga. Sabi, tagal natin hindi nakita tong lugar na to. Ngayon, nandito tayo mismo. May kinakainan ako nitong kwek-kwek. Akala mo naman yun. Wala na. Di tsaka pagkakayala ko dati, ditong banda, marami titinda dito. Yes, ngayon siguro medyo limited na lang. Nag-clean up drive siguro dito. Yes, or imagine niya, sa gitnang-gitna kami ng Recto Avenue. Ito naman yung tunnel. Pag diniretso nyo to, ito nga yung papunta na to talaga ng downtown Manila. Ayan na yung papunta ng Intramuros, Manila City Hall, SM. Diyan na yun. So convenient din tong lugar na to kung gusto nyo mag-explore sa Manila. So guys, ito yung LRT2. Tapos ito yung Isetan. Sa labas niya pala, ang dami ring kainan. Ito oh. Dami. Ito yung mukhang ang sarap-sarap. Tignan natin. Ayan oh. Chowpan. Tapos merong Hungarian sausage. Hello po. Tapos Sir, yan. hello po. Ano to, bes? Beef to, no? Oo. Tapos ito yung presyohan niya. Ito pa. Drinks naman. Basta kung hindi kayo maselan, ha? Siyempre, depende pa rin sa tolerance nyo yan. O, empanada. Parang gusto ko ng empanada ng Ilocos. Charot! Oh, yung gusto ko yung authentic, talaga, Ilocos. O, meron din ditong karinderya. Ay, may angbitin din dito, oh. Oh, tara. Balik na talaga tayo, sure na to. Gusto namin sa inyo ipakita kung gaano kabuhay itong area na to. Ito pa. Parang meron ditong talipapa. Tapos ito, Recto Station na to. LRT2. Bago tayo bumalik na accommodation natin, bili muna tayo ng fried siopaw. Ito yun, Kian's fried siopaw. Magkano yung fried siopaw, bes? 30 pesos. 30 pesos. Tapos parang na-miss namin yung engbitin. Bili rin tayo sa engbitin para meron tayong merienda. Dito naman tayo sa engbitin. Hanap tayo ng hopia. Tingin tayo. Ay, may mga hopia na palang Durian. Hopiang durian. Ay, ito yung bago nila, di ba? Sigaw. Hopia sisig. Gusto mong tikman? Sige, try. Oh, ikaw, try mo yan. Ako gusto ko Ikaw. yung... Ito, hopiang pastilya, ube pastilya, Combi. sopia combi. Gusto ko yung yung munggo. Pabalik na tayo sa accommodation natin. And, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa palang mga buses dito. Victory Liner. Ha? Victory? Oo nga. May Victory din pala. Na nandito sa Avenida. Oo, ayan oh. Kaya lang wala nakalagay. Ay, walang na bus. Ito naman, meron naman siya ditong sked. Ayan oh. Olonga po, Iba Sambales, Santa Cruz. O kaya wala pang mga buses. Kasi yung schedule ngayon wala pa. Ano pa to? Ito, buses din ba to? Sapang palay. Ito naman yung mga paano.
Pabulacan, Sapang Palay, Santa Rita, Santa Maria, Bukawi. O, lakad pa tayo. Malapit na tayo sa accommodation natin. Ang alam namin, dalawa yata yung daan sa accommodation natin. Isa yung Doroteo na side. Tapos yung isa pa sa likod naman. So kami, ang ipinin namin yung Doroteo na entrance. O ito pa, North Sagaray. Dito pala, puro ano na dito. Santrans. Ayan o, Santrans. Biyahe niya sa Pangpalay, Muñoz. Ay, Muson. Ayan o. Sampol, Muzon, Marilao exit sa Pangpalay. And then, bes meron pa doon. Napakarami naman palang ano rito. Bus terminal. Ay, oh, LU Inasal. Oh, why not? Oh. Ang dami rin pala rito. A bus terminal. Ay, grabe. Oh, ito na yung hotel natin. Dito na. Ito na yung hotel natin. Manila Grand Opera Hotel. And then kapag naubusan tayo ng water, hello po. Pag naubusan tayo ng water, don't you worry. Meron ditong Lawson and of course, may Pure Gold. Baka mas mura doon. Grabe yung ginawa natin. Parang kung dami natin pinunta. Grabe yung maglalakad. And grabe. Medyo na-drain ako doon. Kasi magpasok ng hotel, parang ano, salamat, ginawa. Sobrang init sa labas. And then iba rin talaga yung nagagawa ng sobrang ingay. Di ba Oo. parang nakakapagod siya. So anyways, ito na yung pagkain natin. Sa Enzo kayo, nagtataka siya. Sabi niya, ano ba talaga to? Fried Fried siya ba ba to? At sabi ko sa kanya, ikaw naman parang hindi ka naman taga Manila. Sabi ko, anuhin mo, baliktarin mo. Tingnan yung ilalim. Sabi ko, okay, fried Oo, nga. fried na yan. Basta meron, basta naging kulay ano na. Na golden brown, Oo, na golden fried brown, na fried yan. At tikman natin. Ay, Ooh. ano siya? Hindi siya asado. Ano tawag dito? Bola-bola. Bola-bola. Ayan, oh. Oh, tikman nga natin. Uy, in all fairness, ang sarap niya. Grabe yung lasa ng Oo. mismong palaman. Yes, yung bola-bola. Para siyang chorizo. Ganon yung lasa niya. Sa halagang 30 pesos, kering-keri na to. Sarap ah. And now, ito naman yung hopia na sisig. Ito yung hindi natin. Natikman tayo. Oo, nung nag-Chinatown tayo kasi ang daming tao, pila, mahaba. So, tignan natin. Ooh. Ay, ano ba to? Ba't parang red bean din? Alam mo, ang iisip ko yung ano, asin sisig, yung karne-karne, Oh, hindi siya ganun. Ito na lang yung tikman natin kasi yun namang red munggo. Paulit-ulit namin tikman. Ito kasi yung bago daw eh. Nasaan sisig ba? May konting sapak. Pero konting-konti lang. Hindi ito yung parang, ay, sisig! Hindi siya ganun. Pati amoy, hindi siya amoy sisig. At saka kasi yung texture ng ano, pinakapalaman, para ding red bean. Mm-hmm. Hindi naman siya lasang sisig. Meron nga. As in, konting-konti lang. And guys, pakita lang pala namin sa inyo, ito yung magiging problema natin ng very light later. Itong AC. Ito rin dami na yung pinagdaan ng hirap sa buhay. So wala na siyang ano tawag dito? Hindi mo na makokontrol kung saan yung hangin. Kasi kinakalawang na rin. So tapat na tapat siya sa kama. So kapag gininaw kayo, hindi nyo mababago Ma-adjust yung yung swing. direction ng swing. Yun, yung swing pala yung wala. Surprise! Hindi na tayo nakapag-vlog kagabi. Pero lumabas tayo, ha? So, pagbaba namin dun sa lobby, yung sa restaurant, Merong live acoustic. oo, meron palang acoustic doon. And then, paglabas nyo pa, nandoon naman yung ATM. And medyo safe naman yung Kasi ano, feeling. merong outpost ng police sa mismong gilid ng hotel natin. Yes. And baka lang, mahilig kayo sa mga fast food. Dito sa area, medyo wala yata. Yung pinakamalapit na nakita namin, McDonald's doon sa Recto Avenue. Pero kapag diniretso nyo yun sa Avenida, alam namin meron Dumang Inasal, may Jollibee yata Chowking. doon. Yes.
Yes. So ngayon naman, breakfast na tayo. Ay, nakikita ko na ang magiging problema. Ayun ang daming nag-aabang sa lift. Kasi dalawa lang yung lift, tapos yung isa pala, under maintenance siya. Oh. Tapos, eto na nga. From time to time, makakita kayo ng ganito. Kumbaga, yung mga daos dito na mga events. For example, ito, noong 1929, the proclamation of Miss Liwayway ng Silangan. And then, ito pa. The last scene of the play, Wakas ng Lamayan. Tapos meron pa. Noong November 6, 1920, the General Luna Day. Ay, puno. So, ayan. Parang nga siyang may pagka-museum. Ito pa. 1932, the Ilocano Sarsuela actors of Northern College in their second act of Natakning Panagsalisal. Diba? Lahat yan, dito yung dinao sa Manila Grand Opera House. Finally! Nakababa na tayo. Mga ilang rounds yun? Naka 3 rounds tayo. Grabe, ang tagal-tagal din. Oo, so nangyari kasi from 6th floor ata or 7th floor, pagbaba niya sa amin, dalawa na lang. So dalawa lang yung... Nababawas sa Yes, kasi nga sira yung lift. So baka pagka hindi naman, baka okay, Okay naman naman. Oo. So yun lang, medyo kakain siya ng oras. Tapos yung kasya lang kasi mga 6. And then meron pang nag-ooperate nung lift. Kaya, ayun. Anyways, tara na. Mag-breakfast na tayo. Ay, mukhang buffet. Buffet. Oo nga pala guys, kailangan nyo ng voucher. Tapos ibinibigay yan mismo nung araw ng breakfast. So, dadaan muna kayo sa reception. Ang dami na rin tao. Tara, tignan natin. Ito. Meron ditong iced tea, coffee, meron doong fruits. Ito, apple, salad, noodles, hello po. Siyempre may kanin, fish fillet, adobong chicken, sausage, and then scrambled egg. Ito yung egg station nila. Ay, pwedeng magpasangag. And then, okay po. Meron sila ritong pa-breads. Tapos, kahit pa paano meron naman ditong palaman. Strawberry jam, butter. Nakakabusog na rin naman. Caring-carry na yan. Konti ang choices. No problem sa amin. Ang importante, marami kami makakain. Okay rin na yan meron tayo ritong omelette. And then, pakita mo yung pagkain. Sa akin guys, gumawa na ako ng scrambled egg, adobong manok, tapos fish fillet. Yes. Tapos gumawa na din ako ng salad dito. And then, meron ako ritong patinapay and sausage. Pero lang, to appetizer ko pa. Meron ako ritong Ito yung pampabusog niya. Kasi mapapalaban tayo mamaya. Basta malalaman nyo rin sa susunod na araw. Sa susunod lang. Kung bakit namin kailangan kumain ng ganito. So yun, again, hindi naman sa amin off yung konti yung pagkain. Basta ang importante, nare-refillan. Oo. Yung every time na kukuha ka, meron ka makukuha, hindi mo kailangan mamahingi. So yun yung okay. Basta nakakabusog yung pagkain, lalo na on a budget, okay na okay lang sa amin. Binukbang pa rin namin. Ay, may soup ka pa pala. Tapos, ayan meron pa tayong juice. Okay na to. Sobrang itong nakakabusog. Para sa susunod nating laban for today. And tapos na tayong mag-breakfast and we are back here at the pool area. Ay, kagabi nga pala, lumabas kami dito ng 8 p.m. Medyo kaunti pa din naman yung tao. Actually, more talaga nagsiswimming. Siyempre, mga kabataan talaga, mga kids talaga. And, kamusta ba tong hotel natin? Yung room natin,
in fairness, komportable Komportable, naman. oo. Kaya nga lang, yun nga, yung aircon nga kasi, wala kang control. So kapag sobrang lamig siya, gagawin mo sobrang ihinaan mo naman siya. Tapos maya-maya, iinit na naman siya, tapos oo. lalakasan mo na naman siya kasi hindi mo nga magalaw yung swing niya. And then yung wifi, Yung wifi guys, lagyan na namin yung kilabasan ng speed test natin. Then yung data natin, Smart and Globe parehas malakas. yes, pakiramdam namin for us malakas yung Oo. wifi kasi nakapag-upload pa tayo. Pangatlo na to parang mga historical hotels na napag-stayan natin dito sa Manila. Yun yung nakakabilib sa Manila Hotel kasi historical siya at the same time nakasabay siya sa pagka-modernization nung accommodation. So kumbaga, yes, mafe-feel mo na historical siya at the same time mamamangha ka because modern yung kinalabasan niya. Although, yun naman kasi, 5-star hotel naman yun. So, ito, ang dami niyang nang kailangang maintenance. Ma-maintain lang to ng maayos, pakiramdam namin, maganda sana, no? Oo. Sayang lang yung, nanghinayang lang kami ng very light lang. So, ito, kung mag-staycation kayo because, di ba may ganun naman, totoo, nag-staycation tapos gusto picture-picture, ganyan Instagram, hindi siya Instagrammable. So, eto, kapag ka nag-staycation kayo, dapat may purpose. Bakit ba? Magte-take ba kayo ng exam dito sa nakapalibot na universities? O magbabas ba kayo kasi apakalapit nito sa mga Oo. bus stations or bus terminals? Mamimili ba kayo sa Divisoria? Malapit lang din to. Even Chinatown. Yes, magpo-food trip ba kayo sa Chinatown? So, depende. Mag-explore ba kayo? Matutulog lang ba kayo dito? Yun yung purpose nyo dapat. Kasi magiging maganda yung location and magiging convenient for you. So, ayan. So, alam nyo na, yung next hotel natin, dapat medyo bongga-bongga. O, para hati yung Alternate, diba? alternate tayo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. And another travel vlog ulit tayo. Another new destination yung pupuntahan natin. Of course, Pilipinas pa rin. Next vlog. Kita-kits po tayo. Bye everyone!